Alam po ninyo, nagsimula ang kampanya noong February 11. Ngayon po 24 na ng February, di ba? So halos 2 linggo na. Mahigit ng 2 linggo or 2 weeks na ang kampanya ng mga national candidate. Pero alam ba ninyo na isa po sa aking napapansin, ewan ko kung napapansin din po ninyo, sa mga rally ng Duterte team, okay, yung kritiko o kilalang kritiko ng administrasyon ngayon, hindi pa po nila tinalakay at pinag-uusapan man lang sa kailang mga rally at kampanya ang isyu ng West Philippine Sea. Nakakabingi ang katahimikan sa kailang kampo sa isyu ng exclusive economic zone. Hindi nila nababanggit kung ano ang kailang plano sa West Philippine Sea na inaagaw ng China. Wala kang madinig. Ito po ay national at international na issue. Pinag-uusapan ito sa buong mundo at maraming mga bansa sa mundo ang kumakampi sa ating gobyerno under President Marcos dahil pinaninindigan natin ang West Philippine Sea. Pero itong Duterte team na mga kandidatong senador, wala akong tumatalakay sa kanila. Walang kumukundina sa ginagawa ng China. Ayaw nilang pag-usapan ito. Ang tanong, bakit? Bakit? Totoo ba? Tanong lang ito. Na ang China ay tumutulong sa mga kandidato o mga kritiko ng administrasyon ni Pangulong Marcos tungkol sa West Philippine Sea? Nang tatanong lang po. Ulitin ko. Totoo ba na tumutulong ang China sa mga kandidato na kritiko ng administrasyon, tumutuligsa at hindi sumusuporta sa laban ng ang gobyerno at ng mga Pilipino sa West Philippine Sea issue? Tanong lang po yan. Bakit nga ba iniiwasan nyo? Iniiwasan ba ninyo? O may nag-utos sa inyo na huwag talakayin ito? Kaya kayo, na mamamayang Pilipino, botante, sa darating na eleksyon ngayon 2025, sa Mayo na ito, at sa 2028, wag nating kalimutan ang West Philippine Sea. Merong West Philippine Sea. Hindi totoong walang kanlurang dagat ng Pilipinas sa Tagalog, sa English, West Philippine Sea. Dagat ng kanluran ng Pilipinas, kanlurang dagat ng Pilipinas, West Philippine Sea, atin yan. Iniiwasan ng mga kritiko ng administrasyon. Bakit? Mabuti pa yung kandidatong independent. Mabuti pa yung kandidatong piklawan, dilawan. Sinusuportahan nila si Pangulong Marcos sa isyu ng West Philippine Sea at tinutuligsa nila ang pakikialam at panghihimasok, pangharas ng China. Last week lang, yung aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIPAR, muntik nang maaksidente dyan sa may Masinloc, Zambales. Habang lumilipad sila doon, biglang nilapitan ng chopper ng People's Liberation Army ng China. Mahigpit na kinukundina ng gobyerno, ng Coast Guard, ng military, lahat-lahat ng sektor. Dahil muntik na halos pumatong sa aeroplano natin. Bawal na bawal yun. Delikadong-delikado. Ni isa, wala kayong madinig na pagkundina mula sa Duterte team for senador. Yan ba yung karapat-dapat na mga senador natin? Yan ba yung mga karapat-dapat na mga kandidatong dapat suportahan? Nakakabingi ang katahimikan sa isyu ng West Philippine Sea? Tanong ulit, bakit ganon? Kaya kayo mga botante, maingat po kayo. Huwag kayong paninlang. Nakataya ang teritoryo, nakataya ang prinsipyo, nakataya ang pag-aari ng Pilipino sa ilalim ng exclusive economic zone ng ating bansa. Ang ating Department of National Defense, ang ating AFP, ang ating Coast Guard at ang buong gobyerno under President Marcos, matindi ang pakikipag-alyansa sa ibang bansa para dito sa isyong ito, national security. Kung merong alyansa para sa pagbabago, bagong Pilipinas sa mga politiko, meron ding alyansa tayo na ginagawa sa ibang bansa para palakasin ang depensa. Katulad nito, pagpapatunay yung Japanese official nandito sa Pilipinas at muling pinagtibay ang kanilang pakikitungo, pakikisa
at pagsuporta sa Philippine government. Kung nagagawa ng ibang bansa, bakit hindi magawa ng ibang politikong kritiko ng gobyerno? Why? Ni Japan Defense Minister Nakatani Jen, kabilang sa kanyang ininspeksyon ang radar facility sa Wallace Air Station sa San Fernando, La Union. Sa Japan, binili ng Pilipinas ang isang fixed surveillance radar system na dumating noong 2023 at kayang makasagap ng dayuhang barko at aircraft sa loob ng 300 nautical miles instrumented range. Noong nakaraang taon naman itinurn over ang mobile air surveillance system. Maritime awareness is also a Japanese initiative. So the capabilities were demonstrated and site facilities were demonstrated too. We also took this opportunity to see how far we have progressed also on the deliverables of the different Air Force and other armed forces units. Dalawa pang radar system mula Japan ang inaasahang darating sa bansa na bahagi ng 5 bilyong piso na air surveillance radar system project para sa Philippine Air Force, katuwang ang isang Japanese firm. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, kabilang sa mga negosasyon ang pagbili pa ng karagdagang radar system mula Japan, kung saan binigyang diin niya ang kahalagaan ng mga ganitong kapabilidad upang protektahan pa ang ating bansa sa tulong ng domain awareness. Domain awareness is extremely important so that we have a picture of what is happening on the airspace, principally on the airspace, within our Philippine air defense identification zone. Because if we are not aware, then we will not know what threats exist. Ngayong Lunes naman ay magkakaroon pa ng pagpupulong si Nakatani kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan tatalakayin ang iba't ibang ugnayang panseguridad sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ayan kita nyo, pagpapatunay na yung Japanese government, matindi ang pagsuporta, may mga facilities na pinakakaloob sa Pilipinas, ang Amerika, ang Australia, ang South Korea, ang Canada, ang European Union. So marami mga bansa sa mundo ang naninindigan at tinutulungan ng prinsipyo at pinaglalaban ng Philippine government, ng Philippine Authority. Pero meron hong mga politiko na Pilipino, wala kang madinig. Ni walang pagkundina, na para bang pumapabor pa. Yung isa nga dyan, sinasabi pang walang West Philippine Sea. Wow! Talaga naman, Kaya again, hindi po ito paninira. Yan naman talaga ang ginagawa at yan ang nangyayari. Okay? After halos 2 linggo na or 2 linggo ng kampanya, dito sa kampanyang ito, dapat ilatag nila ang kailang paniniwala o prinsipyo tungkol sa teritoryo ng ating bansa. Pero hindi ho nila tinatalakay. Laging ang tinatalakay ng mga kritiko Duterte team ay ang batikos kay Pangulong Marcos na kung ano-ano mga below the belt. Pero yung usapin tungkol sa kapakanan ng lahat ng Pilipino sa buong mundo at ng Philippine government tungkol sa West Philippine Sea, wala silang sinasabi. Kayo, anong tingin nyo? Naobserbahan ba ninyo? Kaya ingat po tayo. Iboto natin ang may prinsipyo, may pagmamahal at totoong malasakit sa ating bansa. Please like, share ng video ito.